What are the warning signs of kidney disease? Oh, ito ha. Ito yung mga nararamdaman ng tao na yung kidney niya nagrereklamo na mayroon ng problema si kidney. Are you ready? Game. Okay. Warning signs. High blood pressure. 6 lang ang tatandaan nyo ha. 6. Pagka tinumaan ka na ito, ibig sabihin, ay, si kidney ko pala, may hina-hina na rin. Oh. Hindi ko sinabing may sakit ka sa kidney. Warning signs that your kidneys naapektuhan na. Oo. Naapektuhan na siya. Yan. Okay, high blood pressure. Sa puso naman yon. Pag ikaw may high blood, ayan, warning sign yan that your kidney is affected na. Number 2. Blood and or protein in the urine. Ibig sabihin, the kidney is already weak. Next. A creatinine and blood urea nitrogen o tinatawag nating BUN, blood test, outside the normal range. Outside. Ibig sabihin nung pwedeng mataas, pwedeng mababa. Okay. Hindi porkit mababa sa normal, okay lang. No. Pag mababa sa normal, ibig sabihin, it is not regulated. Kailangan pasok sa normal range. Naintindihan nyo? So, makikita rin kung mahina na si kidney or hindi siya nakakapagtrabaho ng maayos pag mataas ang creatinine or ang blood urea nitrogen, BUN. Nakukuha naman yon sa pagpapates ng dugo. Okay? Next. BUN and creatinine are waste that build up in your blood when your kidney function is reduced. Glomerular filtration rate, GFR, less than 60. GFR is measured of kidney function. Oh, teka lang, baka maguluhan kayo. Dok, akala ko 120. Left and right, 120. Pag isa lang, 60. Okay, next. More frequent urination, particularly at night. Difficult or painful urination. Wala sa edad to ha, wala sa edad. Pagka frequent, madalas kang umihi. Aba, bakit? Lalo na sa gabi. At masakit. At masakit. May kidney problem na tayo. Okay, number 6. Puffiness around eyes. Yun. Swelling of hand and feet. Para siyang may eye bag na parang lumulo, parang manas din around the eye. Puffiness. Tapos, nagkakaroon na kayo ng edema. Edema is pamamanas either ng kamay or ng paa. Ibig sabihin nun, nakasala ng urine si kidney, sumobra sa sac. Dahil sobra na sa sac, hindi makapagtrabaho na maayos yung kidney, sumobra doon sa sac. Imbis na papunta sa urine, napupunta sa lower extremities, kaya may pamamanas. Kasi nga, nahihirapan kang umihi. Correct. Hindi siya makalabas, so magkakaroon ka ng water retention na pupunta sa paa, pag-swell, at sa kamay. Okay. Punta na tayo doon sa facts about urine. Ito po yung facts about urine. Please, paki-share nyo to or kayo mismo i-observe nyo to, pati sa mga anak nyo. Bakit? Mas maagap po na malaman na may problema tayo kay kidney, mas maagap din po na marirepair natin siya kaysa po huli na at saka po natin asikasuhin. Okay, here are some facts about urine. Go! Number 4 lang to ha, 4. Okay, number 1. Normal, healthy urine is pale, straw transparent yellow odor. Transparent ha? Transparent yellow. Color. Ito po ay medyo pale pero transparent. Okay. Yun yung una. Yun yung normal. Number 2. Darker yellow or honey-colored urine means you need more water. So, dehydrated ka. Pagka ang ihi mo ay anong kulay? Ito po ay honey-colored or darker yellow. Ha? Ibig sabihin, dehydrated. Nagre-reklamo na si kidney. Kasi hindi na, tama yung dami ng tubig na naiinom nyo. Number 3. A darker, brownish color. Pag brown na, hindi na yellow. May indicate a liver problem or severe dehydration. So, pag umihi tayo, kasi urinary disorder itong pinag-uusapan natin, kidney. Umihi tayo at halos brown na. Hindi lang kidney may problema, pati si liver mo may tama na. And lastly, number 4, pinkish or red urine may mean blood in the urine. Pagka po dumugo na
ang ating, may Ihi. dugo na ang ating ihi. Ayan na. Ibig sabihin po, medyo nasa advance na po yung stage ng problema po natin. So, these are the things, the anatomy and physiology na kailangan nyo po na maintindihan regarding kidney. At dahil naipaliwanag ko na itong anatomy and physiology, wala masyadong nagkukwento tungkol sa trabaho ni kidney. Ngayon, Doc, naintindihan na namin how important our kidney is, how they function inside our body, what is the system, kung saan nakapasok si kidney. Doc,